Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. For today's vlog ay ipapakita ko lang sa inyo yung bagong nabili ko na mga asil. So bumili tayo ng asil mga ka-farmers, dalawang lalaki at dalawang babae yung nabili natin. So napakaganda yung mga nakuha nating mga manok. So yung isang kulay ng isa, yung rooster natin is pula at saka yung isa ay puti. At yung dalawa namang babae ay magkakapatid na puro itim ang kulay nila. May tatlo akong rason mga ka-farmers kung bakit bumili ako ng asil. Ang una na dito ay gusto nating yung manok na ito is napakalaki yung pangangatawan at i-cross natin sa ating mga native na manok na pwede nating ibenta pang karne. So ang pangalawa namang rason mga ka-farmers ay pwede nating itong i-cross sa ating mga game fowl na mga manok. So doon mga ka-farmers, na-try ko na ito noon na mas maganda kapag nag-cross tayo ng asil to yung mga Texas na mga manok para ipanglaban o ibenta natin na manok panabong. At ang pangatlo namang rason mga ka-farmers kung bakit tayo kumuha ng mga asil is gusto nating makapag-produce ng purong-puro na mga asil. So marami tayong option kung kapag meron na tayong maraming asil, pwede nating ibenta ito as breeder at pwede naman nating ibenta ito sa mga tao na gustong kumuha na gagamitin nila panglaban doon sa mga naked hill fight. So ito na mga ka-farmers yung nabili natin na rooster. So napakaganda. So napakalaki, napakabigat. So yan oh. Buti nilang mabait ito. Di kagaya ng una kong nakuhang puti ay yan oh. So napakagandang manok. Baka tutukain tayo nito. Ito naman yung babae mga ka-farmers, dalawa ito, magkapatid. So yan oh, napakaganda pa rin. So nanglilisik yung mga mata. Itim na itim. So yan oh. Napakaganda. Napakalaki yung katawan nito. Oh. Tubang dito. Yan oh, nanglilisik. Dito naman yung isa, yung kapatid na babae. So magkasing mukha lang sila mga ka-farmers. Oh. Kaya lang medyo malaki lang yung isa. Ito napakalaki rin pero mas malaki talaga yung isang babae. Right. At ito naman yung isang nabili natin mga ka-farmers na puti na asil. So yan. Napakalaking manok. Bata pa rin ito, 6 months old pa lang. Oh. So yan oh. Napakatangkad. So ito, bata pa ito mga ka-farmers. Ang ganda ng pangangatawan no. Napakalaki. Bigat din. So puro itim ito. So nangingitlog na. Ito yung itlog. So ito yung itlog ng ating asil. So ready to breed na ito. Yan. Napakagandang mga manok. So ito ang dalawa ay magkakapatid. So nasa mga 7 to 8 months old pa lang ito mga ka-farmers. So ito yung gagawin nating gagawa tayo ng bagong linyada ng mga manok. So almost 1 week na itong nasa akin. So magmo 1 week pa lang. So hindi ko pa ito nasalang, pero dahil nangingitlog na ay isasalang na natin ito. So ito yung rooster na gagamitin natin. So yan mga ka-farmers yung rooster. So asil line po ito. Hindi ito pure pero
Napakagandang mga manok, matatangkad. Para ito sa mga manok na yung tinatawag na naked heel, o yung mga manok na isasabong pero hindi tari ang gagamitin. So match na match ito doon sa dalawang babae na nakuha ko, na i-breed sila, at makakapaglabas tayo ng magandang asil nitong linyada na ito. So napakalaking manok, napakatangkad, at yung mga babae naman ay napakaganda. So itatry na natin itong isa lang sila dito para makapag-produce tayo ng maraming asil. So yun mga ka-farmers, nung isa lang ko dito yung mga babae, inilagay ko, nagka-problema. So pinalo yung isang babae, napakalakas naman yung palo nito. So talagang masakit yun, multiple na palo yung natanggap nitong isang babae, kasi isasalang ko lang sana dito. Kaso itong lalaki naman ay kaagad niyang pinapalo yung babae. So ito yung isa sa mga pinakamalaking problema ko ngayon, kung paano ko i-breed ito. So yan, kawawa naman. Yung isa lang dito yung napalo, itong malaki. So ito yung rooster natin na pumalo doon ng malakas. Kasi ito mga ka-farmers ay nakadesign ito sa pang naked heel, itong rooster na ito. So yung nabilihan ko nito ay na-sparring niya na itong mga rooster na ito doon sa mga manok niya. So siguro hindi pa ito kasama ng mga babae, kaya akala niya lalaki yung itong itim na mga babae. So kawawa naman, biglang napalo. So ang problema ko ngayon mga ka-farmers is kung paano ko i-breed itong asil na ito, dahil yung pula is namamalo ng mga inahin. Ito na lang kaya siguro ang gagamitin ko na rooster, dahil ito ay hindi naman ito namamalo. Na-try ko nang lagyan ng babae ito pero hindi ito namamalo. So yung isa, napakalakas yung palo, napakalakas. So siguradong kung lalagyan natin ng inahin yan, baka mamamatay lang yung inahin. So ito na lang siguro ang ito na lang muna ang gagamitin nating i-breed. So yun lang mga ka-farmers, see you in my next vlog.